guys! Good morning, good morning! So, it's Wednesday. Pupunta kami ng driving school para pa-enroll ako. So, kinuha ko yung schedule by Friday. So, malalaman natin kung ilang days yung pasok ko for driving at saka yung road test. So, I'm so excited. So, dala ko na yung pera, pambayad. Tapos, yung mga ID ko, andito na rin. So, I'm so excited na guys. See you later. So, andito na kami guys sa driving school. Papasok lang kami at mag-enroll ako. I-update ko na lang kayo mamaya. Now remember, you get in that car or everything like that, you can't be vlogging. At ayun na nga guys, tapos na kami doon. Nagpa-enroll na ako. Yung kinuha lang is yung tip card na in-apply namin sa DMV kahapon. Tapos nagbayad na rin ako. So, pag ready na akong mag-exam or mag-road test, tsaka mag-written exam, magbabayad ako another 105. So, yung binayad ko is 385 plus 105 pag ready na akong mag-exam. So, dito, yan yung kanila dito, yung kanilang regulations. Dito kami sa Louisiana. So, hindi pare-pareha yung restrictions sa ibang state. So, dito sa amin yan yung requirements. Tapos, yan yung bayad namin. So, chinek namin sa ibang driving school. Medyo mahal siya. So, ito yung nakita ko. Medyo mura siya ng at least $60 to $80. So, malaking bagay na rin yun. At more than 3,000 something. So, malaking bagay na rin yun. So, na-schedule na ako for Friday. Let's go. So, na-schedule na ako for Friday. Yung pasok ko is 8 o'clock in the morning until 11. Tapos, 11:30. May break time ng 30 minutes. Tapos, babalik ako ng 11:30 to 2:30. So, nagkamali pa siya, pero ayun, na-fix niya naman. Tapos, meron siyang binigay na portal. Tapos, binigyan niya ako ng username tsaka password para makapag-con ako doon. So, pag hindi ako sisipot, magbabayad ako ng $30 or $60 pag ganun. So, kailangan akong pumunta talaga. So, ayan na guys. So, pupunta kami ng Walmart at i-update ko na lang kayo pag mag-start na akong pumunta ng driving school. So, nasa loob na ako ng driving school guys. It's my first day. So, ayan na guys. Meron kaming 30 minutes break sa aming driving lesson. Diniscuss yung mga road signs. Tapos, mamaya babalik kami. Magpo-focus doon yung aming instructor para sa aming written exam. So, yung pala guys, yung dito sa Louisiana. So, before ko ito i-close ko lang. So, every state guys is different. Every state has a different law. So, dito sa Louisiana, kailangan namin mag-certify dito, magpa-certify, pupunta sa driving school, kailangan mag-enroll sa driving school. Sila yung magsi-certify pag nakapasa kami ng written exam, i-road test kami, tapos sasubmit yung aming test sa DMV, tapos yun na yung final na behind the wheel driving. So, yung dito, iba-iba din yung bayad. So, ang bayad dito sa academics driving school, yung binayad ko is $385 plus pag behind the wheel na 105 additional. So, magkano yun? 385 plus 105. Okay, yun na yung magkuhan. Hopefully, makakuha namin lahat. So, 6 lang kami doon kanina. 5. So, hindi sumipot yung isa. So, every student na hindi mag-a-appear sa klase, merong $60 na penalty. So, pag once hindi ka sumipot, $60 yung bayad. So, guys, yun lang. Ang kinuha pala ng mga yung hiningi, ito pala, before kayo mag-start, magpa-enroll sa driving school dito sa Louisiana, kailangan nyo munang kumuha ng tip card. Yung tip card ay
yun yung learner's permit na pwede kayong pumunta sa driving school. So yung requirements is pag international international student ka or immigrant ka, green card, birth certificate, passport, tsaka social security number, 4. Tapos yung bayad is almost $39. So yun yung pinaka first step talaga pumunta ng driving school, kasi yun talaga yung nahanap ng driving school. Pag meron ka ng tip card, pwede ka nang magpa-enroll for driving. So yun yung ginawa ko, nagkuha muna ako ng tip card, tapos nagpa-enroll, nagbayad ng $385. At ngayon, today, ito na yung aming pasok, driving school, driving school class, tapos exam, tapos pag ready ka na or available ka, ikaw na yung magsischedule para nakasama mo yung iyong instructor. So abangan natin guys, mag-update na lang ako sa inyo mamaya after namin mag-written exam, kasi 2:30 pa yung aming class matatapos. So binigyan lang kami ng 30 minutes break. Hopefully maipasa ko, so i-update ko kayo mamaya. So, tapos ako mag-written exam guys, tapos meron na rin akong schedule para sa practice driving. So marunong naman ako mag-drive. Ang na lang namin kailangan is para makuha ko yung yung road test ko, at para ma-certify na nila at ma-submit sa DMV. So update ko na lang kayo sa Monday. At guys, ang exam pala is 40 items. Kailangan mo siya maipasa. Kailangan wala kang mistake. Dapat makakuha ka ng 80% correct answers. So ayun, naka-take 2 ako, pero nakuha ko naman siya. So ayan, thank you very much for watching. So hi guys, tingnan niyo yung aking mukha. Nilagyan ko yan ng tape at saka antibiotic yung aking pimples. At andito na yung ating box sa likod. Ihahatid natin sa Baton Rouge. So 1 hour yung biyahe papunta doon. At hindi na sasama si Mr. sa akin. At meron akong good news sa inyo guys. Meron na pala akong green card na receive ko na kahapon. At unexpected kasi hindi na ako nag-interview. So yun, good news. At maganda kasi pag may green card ka na, kasi pwede ka nang magtrabaho at tsaka pumunta ng school or gusto mo mag-aral, ganun. So ayun, see you later guys. So andito na ako guys, dumating na ako kila Ate Gigi at i-drop lang natin, kakarating lang din nila. Kunin ko lang yung bag ko. Heavy. Yeah, it's heavy. Mostly canned goods. Mostly canned goods. Shoes. Thank you. So guys, pauwi na tayo. Dadaan lang tayo ng fuel station, magpapagas. So nakatulog ako kaya hindi na ako nakauwi ng maaga. At tapos super init kanina bumiyahe. So, dito ako sa fuel station guys, nag-aantay. Siguro matagal pa itong isa kasi walang tao. Antayin na lang natin.